Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang Yes, gabi you mga know. tinapay. Yes, bro! Alright! Magandang gabi mga kapatid. Maraming salamat sa muli niyong paglalaan ng oras. Samahan kami sa isa na namang episode ditong ating Usapang Tinapay. Yes! Yan, so, tuloy na natin to. Amen. Pag-aralan na natin kung ano ba yung mga readings para sa atin. So, Brother Fernan, ano ba yung nilalaman ng ating first reading? Okay. So mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 14th Sunday in Ordinary Time. At ang ating unang pagbasa ay mula kay Propeta Zacarias chapter 9 verses 9 to 10. So mga kapatid, ang nilalaman po nitong ating unang pagbasa, yung prophecy ni Zacarias na darating ang hari sakay ng isang batang asno. Dala niya na ang tagumpay at ang pagpapakumbaba, no? Babaliin niya yung mga panudla, sisirain niya yung mga karwahe at ang mga kabayong pandigma, paiiralin niya at pagkakasunduin ang mga bansa na naglalaban, at ang kaharian niya, ang hangganan sa magkabila daw ay dagat. Ibig sabihin, lahat ng sangkalupaan, paghaharian niya. Wala nang harang-harang. Wala nang divide-divide. Okay. So, ito kasing bayan ng Ephraim tsaka ng Jerusalem, yung nabanggit dito sa ating binasa. Sila yung mga bayan ng Israel na magkatabi, ngunit hindi nagkakasundo. So, kaya sila yung ginawang simbolo dito sa propesya ni Zacarias. Kumbaga, gustong ipakita sa atin ng basahing ito na ang haring parating, which is ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya kagaya ng mga ibang hari na nauna sa kanya. Na kapag nagtagumpay sa laban, nakasakay sa magagarang kabayo. At kasunod yung mga sundalo niyang makikisig, yung mga magagaling, upang ipakita yung kapangyarihan ng hari. Pero si Jesus Christ, darating siya, ang sasakyan niya, asno lang, donkey, no? Oo, maliit na. Kumbaga, hindi pa nga proper na kabayo yung sasakyan niya eh. Donkey lang. At batang donkey pa siya. Hindi siya yung mga magugulang na mga donkey. Kumbaga, ipinakita nga dito ng ating Panginoon yung kababaang loob ng isang hari. Yung kapayapaan na dala niya. Sipin mo, darating siya sa bayan. Hindi niya ipinapakita ang kapangyarihan. Pero kung tutuusin, kung gugustuhin niya, baka anghel pa escort niya, di ba? Kung gugustuhin niya, no? Pero ang mensahe niyang gustong ipakita ng ating Panginoon sa atin, ang number one dapat salubungin ng tao, kapayapaan, kababaang loob. Yun dapat ang una mong tinitingnan sa buhay. Ayaw ni Lord na ang isipin mo, porket may kakayahan ka, may kapangyarihan ka, ipangangalandakan mo na, ipagmamayabang mo na. At hindi porket kaya mo, nalupigin ang mga kalaban mo sa pamamagitan ng dahas. Ibig sabihin, yun na yung tamang paraan na gagamitin mo. Si Lord, nung dumating siya, sakay nung asno, nung sinalubong siya dun sa bayan, yung pinagdiriwang nating Palm Sunday, yung sinalubong ko siya ng mga palaspas. Ang inaasahan ng mga taong darating, yung hari na maglilid sa kanila sa giyera, na makapangyarihan, yan, oo. Kasi akala na si Jesus Christ magiging general. Kaya tuwan-tuwa sila, sinalubong nila. Ito na yung gigising sa mga sa mga taong bayan. Kumbaga parang people power na to, ganun. Mag-aakla sa mga tao. Pero kabaligtaran yung ginawa ng ating Panginoon. So madaling sabi mga kapatid, dito sa ating unang pagbasa, inilalatag na ng basahing ito kung ano dapat ang pundasyon natin bilang sumusunod sa ating Panginoon, which is kababaang loob. Yan lang. Tsaka nakita ko sa unang pagbasa mga brothers na itong sinasabi ni Propeta Zacarias, yung typical talaga na hari na
mapagkumbaba. Mm. Tulad na sabi mo, Brother Fernan, kanina, na hindi yung magagarang mamahaling kabayo. Oo. No. Kasi, di ba, itong panahon na to sa sinasabi ni Propeta Zacarias, ito yung parang nasa giyera na sila, na naghahanap sila, naghihintay sila ng ng tutulong sa kanila na maglilid Oo. para makaalis doon sa may bayan ng kaguluhan. Pagod na yun. pagod na kasi sa Roman Empire. O kaya yung mga tauhan dito, nag-expect na. Yung tulad na sabi mo kanina, talagang hari. Yung nakabaluti, yung may espada, yung may corona na nakakapa, no? Para Pero, King Arthur. Yung King Arthur nga yung datingan. Pero iba yung sinasabi niya sa Zacarias na iba yung magliligtas no? So nakita niya nga yung mangyayari sa bagong tipan na ito talaga yung magsasalba sa buong mundo, na darating ang panahon, siya talaga yung tatawagin nating hari ng mga hari. Talagang luluhuran daw natin lahat. Oo. Si Jesus na siguro yun. Amen. Sabi mo mapapansin na yung ating Panginoon, bukod tangi talaga siya. Yes. Sa lahat ng hari, siya yung tahimik, pero very powerful. No, kasi, minsan kasi, kaya nagiging powerful lang ng tao kasi marami siyang ganito, marami siyang pera, marami siyang connection, marami siyang influensya, Ano siyang bodyguard. marami siyang bagay. Pero, ang pinakita pinakita ng Panginoon sa atin, hindi natin kailangan maging sobrang ingay, hindi natin kailangan maging sobrang mapagmalaki, sobrang parang ang lakas-lakas mo. Yes. Kasi nga, magagawa mo yung pagiging leader mo. Kasi parang leadership kasi pinakita niya ni Lord ng may pagmamahal. Yeah. Na hindi lang puro dahas o Yes. puro napipilitan. Kasi pagmamahal yung ginamit mo sa leadership mo, yung kababaang loob mo, yung mga pinapasunod mo, susunod yan kasi mahal ka din nila. At dahil hindi takot, hindi dahil napipilitan lang, kundi susundin ka nila, mamahalin ka rin nila bilang leader. Yes. Kasi mapagmahal ka din. Amen. So, para sa akin, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging mapagkumbaba sa ating mga nasasakupan o yung ating mga taong pinaglilingkod. Amen. So, leadership by example. Amen. Amen. Okay mga kapatid, no? So ang ganda nung unang latag ng mensahe ngayong gabi, no? Ngayon naman pakinggan natin yung ikalawang pagbasa na bibigyan ng reflection ng ating kapatid na si Gerald. Yes, mga brothers, ang ating ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. So dito, sinasabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, actually sa ating lahat din, na yung paano mamuhay sa laman at sa Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi magkaiba yung mamuhay sa laman at sa Espiritu ng Diyos. Kumbaga, magkaiba yung karunungan ng mundo at ang karunungan ng Diyos. Amen. Pag sinabi kasing karunungan ng mundo, mga kapatid, ito yung mga bagay na nakikita natin. No? Karunungan ng mundo, ito yung impluensya ng mundo na pwedeng masilaw ka, matukso ka, diba, na ma-addict ka. Pero iba yung sinasabi na karunungan ng Diyos o yung Espiritu ng Diyos. Dito, sinasabi ni Apostol San Pablo na tignan natin, total may dalawa naman tayong taenga, kung ano ba talaga yung mas kalugod-lugod sa ating Panginoon. No? Kaya nga, di ba, ang ating tenga dalawa. Pag pinagdugtong mo yan, anong hugis niyan? Di ba, hugis puso. So, syempre, bago tayo makinig o may pinapakinggan o yung tinatawag natin mag-discernment, dapat isinasa puso muna natin to kung tama ba o mali yung gagawin din natin. Kasi ang karunungan or tinatawag natin sa espiritu ng laman, ito yung tinatawag natin nga na kasalanan na pwede mong gawin, no? Ito yung impluwensya na matutokso ka, no? Kasi sa kaliwang tenga mo, may bubulong sa iyo na demonyo, at yung sa kanang tenga mo ay may bubulong sa yung Espiritu Santo. No? Tulad nga na sinasabi, talaga pag demonyo bumulong sa iyo sa kaliwang tenga mo, talagang napakalakas. Malakas talaga sisigawan, bubulyawan ka sa tenga mo. Pero sa kabilang tenga mo, talagang mahinaon lang yan .
kalmado lang siya eh. Pero syempre, pag malakas, yun ang mas papakinggan mo eh, no? So, tinuturo dito na magkaroon tayo ng isang kaalaman pagdating sa pagpili. Ano? Kasi lahat naman tayo ay binautismuhan sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Kasi noon pa man ay may Espiritu na talaga na galing sa Diyos. Amen. At yon is kasama ni Jesucristo hanggang sa nabuhay, namatay, umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesus, na ngayon, ibinaba sa atin yung Espiritu Santo. No? Naggagabay sa atin araw-araw, oras-oras. No? Kaya, sinasabi sa atin sa ikalawang pagbasa na kailangan nating pumili ng tama at tama. Ano? Kasi, bakit kasi kung sabihin natin pumili ka ng tama at mali, kasi sa mali talaga, marami talagang chance na talagang yun ang pipiliin mo eh. No? Alam mo na nga ang mali, pero pipiliin mo pa din at gagawin pa din natin. Ano, for example, mga brothers, tayo naman alam naman natin na ito ay bawal. Halimbawa, sa pagtawid ng kalsada, may nakita kayong diyang bawal tumawid. Oo. Pero ikaw pa din, dahil sa madali ka, di ba? Tawid ka pa din. So ano yung mga possible na pwede mangyari sa'yo? Masagasaan ka, mahuli ka ng walking, pero ginawa mo pa din. No? So maraming mga bagay na, na talagang mas pinipili natin yung mali kasi nga instant eh. No? May mga tama naman na talagang na alam nating tama, but hindi natin yung pinipili. Halimbawa yung sa tama, susundin natin na, for example, sa pagdadrive, no overtaking lane. So, syempre, gagawin natin yon for the safety ng ating, ng passenger, tsaka natin. Susundin natin for the safety. Alam natin kasi tama yun. At maraming possible na pwede mangyari sa atin pag hindi natin sinunod yung, So, ngayon, kung sa Espiritu ng Diyos tayo tumitingin or lumalapit, mga kapatid, mga brothers, tsak na talagang gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Lalo na kung tinatawag natin siya, sinasama natin sa ating mga dalangin, sa ating panalangin na, Banal na Espiritu Santo, gabayan niyo ako araw-araw. Once na tinawag mo yung Espiritu Santo, siya ho ay talagang ilalayo kayo sa kapahamakan yan, sa tukso, at saka sa mga kasalanan. Sa mundong ito, napakadaming kasalanan. Oo, napakadaming Nakaabang na silang gano'n. alam mo talaga yung yung Sila, excited silang gawin mo sila. Oo. Alam mo, lagyan na lang yung mata mo ng tawag yun, tapao. Talaga, na hindi ka titingin sa kaliwa kanan, basta straight lang, basta yung tama lang yung gagawin, straight ka lang. Kaya mga brothers, mga kapatid po namin na nanonood yan, doon po tayong pumili sa tama o sa tama, hindi sa tama o sa mali. Kasi for sure at tsak, mali pa din ang pipiliin yun. Alam na nga nating mali, didiretso pa natin yung mga pagkakamaling ganyan. Amen. Lagi nating at tawagin ng Banal Espiritu Santo, higit sa lahat, yung pagpili. Sa pagpili kasi, yan talaga yung natin yan yung katiyakan ng ating ng kaligtasan dito sa lupa. Kaya nga meron nga tayong mga discernment kung tawagin sa mga gifts of the Holy Spirit na isa sa mga paborito ko ding gift of the Holy Spirit yung pagpili kasi Gift of discernment. gift of discernment. Kasi nga ako minsan pag nagdedesisyon minsan mali. Tapos pag nagdedesisyon ako mga bro, yung agad-agaran. Pag nagdedesisyon ako kailangan Sobrang saya, no? sobrang saya or minsan yung gusto mo talaga na matapos na kagad. Wala nang Wala problema. balungos. Wala nang ganung mabilis na matagalang sagot. Kaya isa sa mga paborito ko yung pagpili ng tama. Amen. Ako natuwa ako bro dun sa naging yung ginamit mong analogy, yun sa kalsada, no? So naalala ko lang bigla yung yung mga itinatayo na pedestrian overpass. Madami Yeah. yan. Ang daming tinatayong ganyan, Sinasabi ng marami, sayang lang daw, So kung iisipin mo yung pananaw talaga ng tao, nakakalungkot isipin na ang isang bagay na inilalaan para gumawa ng tama, sa paningin ng marami, sayang. Kasi isipin mo nga naman, wala halos gumagamit ng overpass. Oo. Tinatambayan lang ng mga kung sino-sino. Pero sa totoo lang mga kapatid, parang yan yung desisyon mo sa buhay, kagaya nga na sinasabi ni Brother Jay kanina. Malapad yung kalsada, bawal tumawid kasi delikado. May pedestrian overpass, no? Nakakatamad umakyat Nakakapagod, mga kailan. Nakakapagod Oo. Nagmamadali ako dito sa baba, mabilis lang Oo, ako. sa tawid lang. Mga kapatid, ganun din yun Alam nyo,
yung pagtawid nyo yun, kung hindi ka nasagasaan, di ba, halimbawa, hindi ka nasagasaan, Mm. feeling mo, okay yung Ang galing ginawa mo, mo. ang galing mo. Oo. Pero mga kapatid, hindi nyo ba alam na hindi lang yung buhay nyo ang alanganin dun? Yung mga nagmamaneho, Mm. yung mga kasama nyo sa kalsada, damay-damay. paano pag nag-alangan sa inyo, nag-cause ng accident? Ikaw nakaligtas ka, may napahamak na iba. Dahil lang dun pinili mong gumawa ng mali. Mm. Eh samantala kung dumaan sa overpass, lahat safe. Yung paggawa ng tama, Mm. nakakapagod po talaga yan, tsaka nakakatamad piliin. Mm. Pero kung iisipin nating mabuti, yun yung safe. Yun yung ligtas na paraan. At pag nasanay ka ng daan sa overpass, Mm. darating yung time, hindi mo na siya iindahin kasi sanay ka ng umakyat, sanay ka ng bumaba. Lalakas pa tuhod mo. Yes. Di ba? Amen. So, hopefully, yung naging analogy ni Brother Jay na yun, tandaan po natin sa pagpili. No? Yung kung ano pipiliin natin sa buhay natin. Yes. Saka yung masarap kasi dyan sa mga makamundong yan. Kaya nga siya lagi pinipili ang mga makamundo. Yes. Masarap siyang gawin, kaya siya Masarap, pinagbabawal. So, ayun. Hindi pinapagawa sa atin yung mga yan kasi dahil nga sobra, hindi siya mabuti para sa atin. Tama. Hindi naman yung ipagbabawal sa atin kung may mabuting may dudulot na sa atin. Yung drugs, nagbabawal. Yung bababae. Oo. Di ba ang sasarap gawin ng mga yan? Pero, pinagbabawal sa atin kasi nga, hindi maganda yung tutulong sa buhay natin. Pero kung ang pinili mo ay yung boring, na mag-aral ka mabuti, pero in the future, may possible na maging doktor ka, oo, mahirap gumawa ng mabuti, pero doon ka talaga makikinabang. Lahat ng gagawin mong mabuti, may impact pabalik sa'yo. Yes. Pero yung mga gagawin mong ang sasarap, ang sasaya, ang gagaan, lahat ng mga yon masama ang naidudulot. So, tingnan mo na lang, no? Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Maging maayos? O maging madilim? No? So, tama si Brother J. Kailangan mag-isip tayo mabuti. Yes. Bago tayo kumilos. Bago tayo mamili, talagang piliin natin kung ano ba yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun yung tinatawag na daan ng spiritual. Amen. The Holy Spirit. Amen. So, okay mga brothers, so dako na tayo sa ating mabuting balita na bibigyan pananaw ni Brother Mark. Okay, so ito namang ating mabuting balita ay mula sa Mateo 11:25 to 13. No, so pinapakita sa ating pagbasa kung gaano ka-open ng ating Panginoon. Amen. Kung gaano siya yung pinako sa krus, gaano ba yung pagkakadipa niya? Iba sagad. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, handa tayong tanggapin. No? Hindi na hinihintay na magpahinga ka muna, pag hindi ka napagod, lapit ka sa akin. O maging mabuting tao ka muna, pagka mabuting tao ka na, lapit ka sa akin. O kaya, o ikaw, nakagawa ka ng kasalanan, ka muna, gumawa ka naman muna ng mabuti, bumawi ka muna. No? Hindi tayo pinaggagawa ng mga ganyang bagay ng Panginoon bago lumapit sa Kanya. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa paglapit sa Kanya. Tinatanggap niya tayo ng buong puso, open arms, ayan, parang ganito. Kayang-kaya tayong sabay-sabayin, tanggapin ng ating Panginoon. No? So, pinapakita rin dito sa ating pagbasa kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoon. Kasi, di ba tayo mga tao, minsan pagod na tayo, dami nating iniisip, sobrang busy natin, sobrang daming iniintindi, daming ginagawa. Kung estudyante ka, puro pag-aaral, projects, no? Siyempre, kung magulang ka, grabe yung gastos, di mo alam kung paano ka saan kukuha ng pera, di mo alam kung paano isisiksik yung mga kailangan mo gawin kasi kulang na kulang yung oras mo tapos yung pera mo kakaunti din.
No? So, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na ibigay ito lahat sa Kanya. No? Hindi natin kailangang buhatin lahat ng mag-isa. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na yung mga problemang yan, parehas lang yan. Ang magiging difference lang yan, katulong mo siya. Magkasama kayong lulutas niyan, magkasama kayong pinagdadaanan niyan, at magiging mas magaan. Kasi, tayo kasi mga tao, may tendency kasi tayo na magaling ako, kaya ko to. Magaganto lang ako, masusolusyon ang lahat. So, napapagod talaga tayo pagka ganun yung ginagawa natin. No? Kasi nga, kinokontrol natin lahat. No? Kinokontrol natin at hindi natin ipinagkakatiwala sa Panginoon. Yun yung mahirap at napakabigat po nun. Na pag lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng buhay mo, ikaw lang talaga yung umiintindi, ikaw lang yung nagdadala, mapapagod ka talaga. Kahit ilang bakasyon yung gawin mo, pagbalik mo sa trabaho, ganun pa din. Kung sinasarili mo lang siya. No? Kahit ilang ilang out of the country, out of this world, yung gawin mo, pero yung isip mo, yung mindset mo, hindi nagbabago. Kasi, ang pakiramdam mo, ikaw lang mag-isa, sa buhay mo yung umiintindi ng mga dalahin mo. Talagang napapagod na. Parang ilang beses na, minsan nakaka-experience tayo na, di ba, natutulog tayo, pagising natin, pagod pa rin tayo. So, pagod tayo kasi hindi natin ibinibigay sa Panginoon. Tama. Ibigay natin sa Panginoon, tanggalin na natin yung mga worries natin, hayaan na natin siya yung mag-solusyon noon. Kasi, na-experience naman natin, di ba? Ipagdasal natin yung problema natin, hayaan na natin. Lalo na kung hindi na talaga natin alam yung gagawin, no, darating yung time, solve na yung problema. Amen. No, so, we have to have that faith na alam nating magliligtas sa atin at tutulong sa atin para kayanin yung buhay natin. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Totoo. No? Kitang-kita naman sa bansa natin. Grabe. Yung mga personal na buhay natin. Hindi natin alam kung, lalo na kung may malaki kang pamilya, lalo na kung may mga anak ka nag-aaral. No? Eh kung, minsan nga, binata ka, hirap na hirap ka. Sarili mo na lang iniisip mo. Hirap ka. Minsan may mga tao ngayon mag-asawa. Kasi iniisip, yung sarili ko nga, hindi ko maintindi. Eh, paano kung mag-aasawa pa ako? No, so, kasi nga, walang tulong na hinihingi sa Panginoon. So, ang buhay po natin, magiging magaan, masaya. Yes, may problema, hindi po mawawala yan. Pero magbabago po yan. Magbabago yung pagtingin natin sa lahat ng yan kung may tutulong po sa atin. May katulong sa atin. Kasi ako, kilala niyo naman po ako, itong mga kapatid ko, kilala ako. So, minsan talagang dumarating sa point na na teka, ano bang gagawin ko? Masabi ko na lang, Lord, ito na bahala sa akin. Kasi minsan talaga hindi ko na alam kung saan ba ako hugot ng ganito, saan ba ako hihingi ng ganyan, ano bang gagawin ko pa. Pero still, I'm very blessed kasi we have a God na marunong umintindi at handa laging tumulong sa atin. At never tayong iiwan. Basta lumapit, at maipag-usap tayo sa Kanya. Huwag nating sarilinin. No? So, napaka-importante po nun kasi talagang ang buhay po natin ay sobrang hirap at hindi po natin yan kaya mag-isa. Amen. Naalala ko bro siguro familiar kayo dun sa kasabihan yung the feather that broke the camel's back. Siguro narinig nyo na yun. Di ba alam naman natin yung camel? Pagana sa panahon niya. Sa disyerto naglalakbay yan. Punong-puno ng karga yan. May sakay pang tao yan. Tapos, yung balahibo raw na bumali sa likod ng camel. Ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano katibay, gaano kalakas,
gaano ka strong ang personality mo. Sanay kang magbuhat ng maraming load. May limit ka. Yun. At kahit balahibo na lang yung idagdag doon sa limit mo, mababali na yung likod mo. Babagsak ka na, susuko ka na. Akala mo kaya mo pa. Hanggang sa kahit maliit na problema na lang, yung pa pala yung sisira sa'yo. Sasabihin ng ibang makakilala sa'yo, yun lang, nagkagano na siya. Hindi nila alam, Sobrang dami. punong-puno ka na pala, Oo. bigat na bigat ka na. Oo. So, ang solusyon nga, yung kagaya na sinasabi ni Brother Mark, mag-unload kayo. Tanggalin nyo naman yung mga buhat nyo. Sabi ni Jesus Bawas. Christ, di ba? Cast your burdens upon me. Those who are heavily laden. For the yoke that I carry is easy and my burden is light. So yung ibibigay ni Lord na kapalit nung mabigat mong dalahin, kapalitan niya na yung magaang na dalahin. Isipin mo, ina-assure ka ng Panginoon. Siya na may lalang ng lahat. Ba't hindi mo kayang pagkatiwalaan yun? No? Kasi nga, sa sobrang exposed na natin sa mundo, mas naniniwala tayo sa takbo ng mundo. Yun, sinasabing. So anong dapat mong gawin? Sa iba ka naman umasa, di ba? Binigo ka na ng mundo eh. Oo. Pinagtaksilan ka na niyan, paulit-ulit. Pero diyan ka pa rin nagsusumiksik. Hindi ba dapat mga kapatid panahon naman para bigyan naman natin si Lord ng chance? Tignan natin ano ba yung ano yung gagawin ni Lord. At ipinapangako namin sa inyo mga kapatid, yon ang pinakamatalinong desisyon na gagawin nyo sa buhay niyo. Amen. Napiliin nyo naman ang ating Panginoon. Amen. Tsaka yung mga kapatid, no, may nagustuhan akong verse dito sa gospel na to, yung sa verse 22 po, na lumapit kayo sa akin. Yan. Na kayong lahat na nahirapan, so magaan lang daw yung pamatok ng Yan. Diyos. Ano? Kasi sa buhay nga naman natin, imposible naman na hindi tayo napapagod. Yan. Oo, hindi naman nga tayo robot na na lahat ay kaya Robot din na napapagod eh. Oo. Robot. Baterya nga, di ba, nagalobat tao pa kaya. No? So, sa tuwing may problema tayo, kasi yung problema, yan yung nagpapabigat sa atin. Yes. So, maliban sa physical na trabaho natin na nakapagpapagod, yung problema, yung ikot ng mundo. No? So, doon tayo mababurden eh. O minsan, burden ka sa trabaho mo, burden ka sa financial na meron, burden ka pa sa asawa mo. Sasabay pa yung anak mo makulit. Sasabayan pa ng mga ganyang Pero sinasabi ng ating Panginoon na sa Kanya mo lang daw i-offer lahat. Alam niyo ba mga kapatid yung sinasabi na pamato? Yung, alam niyo yung sa yung sa magtataho. Oo. Yung, Pingga. oo, yung Pingga. ganon. Gahan, Oo. Oo, pati yung minsan ginagamit yung sa pang-igib dati, naalala ko dati, Ah. nag-iigib kasi ako, may ganun sa kahoy sa balikat ko. Ayun, yun yung Oh, pamato, oo, na magaan lang daw yung pamatok na ating Panginoon. So, i-offer mo na lang sa ating Panginoon, sa Kanya, yung lahat ng nagpapabigat sa iyo. Oo, kasi nga, sabi nga ni Jesus, siya yung kapahingahan. Yan. Siya magbibigay ng tunay na pahinga. Yes. Pag siya yung tinawag mo, nilapitan mo, at in-offer mo yung lahat-lahat. Yes. So, basta i-all out mo na lang sa ating Panginoon yung lahat ng mga burdens natin, lahat ng problema natin, o whatever mga bosses. Amen. So, okay mga brothers, so natalakay na natin yung tatlong basahin. Ngayon, Brother Mark, so ano yung connection ng tatlong binasa natin sa darating na misa ngayong Sunday? Okay, so napansin nyo ba na sa lahat, tatlong binasa natin, kailangan meron tayong pagpili. Amen. Pagpili. Pagpili, o yung discernment Yes. na pinag-uusapan natin kanina. Yung tamang pagdidesisyon. No? Paano ba dapat maging hari? Paano ko ba dapat maglilid sa unang pagbasa? Maglilid ka ba ng may kababaang loob? O maglilid ka ng magarbong-magarbo? Oo. Mayamang-mayaman? Mayabang na mayabang? Malakas na malakas? O maglilid ka ng tahimik, nagmamahal, nagpapakumbaba? Yun. No? So, tinuturuan tayo na ang piliin ay ang gaya ng ginawa ng ating Panginoon na maghari ng may pagpapakumbaba. Amen. Doon naman sa ikalawang pagbasa, ano ba yung pipiliin natin?
Yung mga makamundo, o ayon ba sa mundo, ayon ba sa laman, o ayon ba sa kagustuhan ng ating Panginoon, o ayon sa kagustuhan ng Holy Spirit. Mm. No? So, yes, sasabihin ko ulit, ang saya ng makamundo. Mm. Parang lahat ng ligaya, lahat ng kasiyahan na andyan. Mm. Pero, yung may dudulot niya sa'yo ay hindi maganda. At dito sa ayon sa ating espiritu, yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yes, mahirap, nakakapagod, susuko ka talaga. Pero, yung resulta niyan, yung magiging outcome niyan, makakabuti sa'yo. Amen. So, dito naman sa ating mabuting balita, so kitang-kita naman, no? Kanino ba natin ibibigay yung mga dalahin natin? Mm. Sasarilinin ba natin Oo. o ibibigay ba natin sa ating Panginoon? Pag sinarili mo, yes, pwedeng sobrang galing mo, sobrang husay mo, ang galing mo mag-time management, mga ganyan pa, ang galing mo mag-manage ng iba't ibang bagay. Multitasking. Lahat ng bagay kaya mong gawa ng paraan na kapag presidente ka dito, presidente ka rin doon, mga gano'n, no? Dami mong, dami mong trabaho, dami mong very active ka, pero may limitasyon ka. Amen. So, hindi mo kayang, yes, kaya mo yung gawin kasi may mga tutulong sa'yo, Mm. pero darating yung time na mapapagod ka, Mm. ma-exhausted ka, Mm. at anong gagawin mo ngayon? So, kailangan mag-isip ka, kailangan ilapit mo yan sa Panginoon, at ito na, kanino mo ibibigay yung mga dalahin mo. Hanggang pag hindi mo na kaya. Minsan kasi, tayo di ba? Hindi, kaya ko naman to. Hindi ko na to kailangan nilipas din to, ganyan-ganyan. Pero mamaya, depressed ka na pala. So, paano yung magiging solusyon natin dyan? Lumapit ka sa ating Panginoon. Ibigay mo yan sa ating Panginoon. Ibigay mo yan at huwag mo nang kukunin. Hayaan mo na siya dyan. At hayaan mong pagdaanin ng Panginoon ang ating buhay, ang iyong buhay. So, napaka-importante po ng mga pagpiling yun. Yan yung magiging gabay natin sa ating buhay. Yung desisyon na yan, ang makakapagpabuti at makakapagpasama ng ating buhay. So, dito ba tayo sa mahirap? O dito tayo sa napakasarap? Kayo na po yung mamili. Pero I suggest, dito po tayo sa daan ng ating Panginoon. Mahirap, nakakapagod, hindi laging masaya. Pero masaya din, syempre. Pero syempre, may mga pagkakataong challenge ka talaga. Pero yun naman, ikaw rin makikinabang kasi lalakas ka doon. At ang pinaka-importante kasi doon, alam ng Panginoon na na-andyan ka para sa Kanya. At ang Panginoon na-andyan din para sa iyo. So, yun po. Piliin po natin ang daan patungo sa ating Panginoon. Bigyan natin sa Kanya ang mga dalahin natin. At mabuhay tayo ng naaayon at gustong-gusto, nagugustuhan ng ating Panginoon. Amen. Okay. So, ngayon naman, siyempre, dami nating natutunan Oo. sa ating mga binasa. Walang punong-puno ng mabubuting bagay, mga halagang points yung ating mga pagbasa. So, importante na may apply natin ito sa ating buhay. So, ikaw, Brother Fernan, paano ba natin ma-apply sa buhay natin yung mga pagbasa? Okay, sa akin, nakita ko magandang application ito mga kapatid, ay matuto tayo na tingnan lagi yung dalawang side ng isang bagay. At mamili tayo kung ano yung gusto nating makita. No? Kasi sabi nga lahat naman ng bagay may pangit at may magandang angulo yan. At depende sa tumitingin kung paano niya ma-appreciate yung isang bagay. So ano ba yung lagi nating tinitignan? Ano ba yung lagi nating pinagpopokusan?
Eh, siyempre, yung mga buhay natin. Ano pa ba naman ang... Ito naman talagang mahalaga sa atin, yung buhay natin dito sa mundo, no? So ngayon, paano mo ngayon titingnan yung buhay mo? Titingnan mo ba yung buhay mo bilang ikaw ay, ako si Fernan, no? Ito ang trabaho ko, ito ang mga kaya kong gawin, ito ang mga goals ko, ito ang mga kasiyahan ko, ito ang mga gusto kong gawin. Or, ako si Fernan, no? Ako ay dinala dito sa mundong ito kasi meron akong mission. Ako ay alagad ng aking Panginoon. Gusto kong makarating sa langit. So, dalawa lang 'yan mga kapatid. Dalawa lang ang nagbabanggaan. No? Walang gray area, no? It's either with God or you're not with God, no? Walang gray area. Hindi pwedeng Lunes kay God ako, Martes hindi. Miyerkules kay God ako. Hindi ganoon. Or worse, Sunday kay God ako. Kilala ko naman siya eh. Oo. Pwede naman, Diba? ba naman kami Oo. minsan eh. So, Pag nakasimba ka na, feeling mo, ay, very good na ako. Nakapagsimba. No? Mga kapatid, wala pong gray area ang buhay, no? Dalawa lang ang klase ng buhay na pwede mong piliin, no? With God or without God. Kapag pinili mo, I want to be with my God, gusto kong umasa sa aking Panginoon, mamuhay kasama ang aking Panginoon. Tatanggapin mo lahat ng kaakibat na kondisyones ng buhay na yun. No? Willing ka dapat magtiis, maglaan ng oras para sa ating Panginoon. Siya dapat ang uunahin mo. Kasi mga kapatid, yung kapalit ng lahat ng yun, eternal, walang katapusan. No? Kapag pinili mo naman, yung buhay mo, ikaw ang pinili mo. Masaya. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Nabe-very good mo lagi ang sarili mo. Enjoy ka. Ang galing ko. Yes. No? Magnet ka ng mga tao kasi napakamakamundo mo eh. No? Pleaser eh. No? Yes. Na nakikita nila, gusto ko Galing. maging ganun. Anong tawag nila doon? FIRE? Financially Independent, Retire Early. No? Di ba yung tawag doon? FIRE daw yun. Eh, buhay pensyonado ka na, bata mo pa, yung mga ganyan. Pero, lahat yun mga kapatid, pansamantala lang. Habang nandito ka lang sa mundo, pero mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka talaga. Pero hanggang dito lang yun. At yung isa nga, magtitiis ka dito, no? Pero kasama mo ang Panginoon, kaya alam mong hindi ka mapapahamak. Nag-e-enjoy ka dito, hindi mo alam kung kailan ka mapapahamak. Yes. Napakadali lang naman pagpilian eh, no? Nakakapagtaka lang bakit nahihirapan tayo. Kasi pinalabo ng demonyo yung linya sa pagitan ng dalawang choice na yun. Na-justify niya yung gray area. At tayong mga tao, gustong-gusto natin doon sa gray area. Pwede na. Kasi naipapanatag mo yung kalooban mo. Ay, nakapag-serve naman ako, Lord. Nagsisimba naman ako eh. Pwede rin ko rin gawin to. Hindi ako makasalanan. Bulag na tayo mga kapatid ng maling paniniwala. Araw-araw tayong niloloko ng paniniwala na yun. Naniniwala naman ako eh. Eh hindi nga mga kapatid. Nakalagay ba sa Bible yun? Hindi nga lahat ng tumatawag sa Panginoon at kinikilalang siya Diyos ay maliligtas. Sinabi na nga yun eh, hindi lahat. Eh ano pa bang explanation ang kailangan natin? Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin dito, habang maaga pa, habang ikaw ay nakakaunawa pa, wala ka pang dementia, wala ka pang Alzheimer's, hindi ka pa nag-uulyanin, no? Na habang nakakapag-desisyon ka pa, pumili na po tayo mga kapatid. Saan ba tayo talaga? Di ba? Amen. So hopefully mga kapatid, you accept the challenge kasi ang rewards
na inihanda ng Panginoon para sa mga handang magtiis para sa Kanya. Hindi pa nai-imagine ng tao. So, yun lang mga kapatid. Amen. Okay mga kapatid, ngayon naman, Brother J, Mm. paano mo naman ngayon i-apply yung mga natutunan natin ngayong gabi? Oo, bro, no. Sa mundong ginagalawan kasi natin, sobrang mabilis kasi tayo mag-decide, lalo pag yung pag-iisipan natin, yung pagdesisyonan natin is yung kasarapan, kamunduhan, pag sinabi, halimbawa, niyakag ako ng isa kong kaibigan na, o pre, tayo, sabong tayo. Alam mo na nga na pwedeng ikasira ng pamilya niyo yun, ikasira ng finances ko, tutuloy pa din ako. Magdidesisyon ba ako kung sasama ba ako dito sa ultok kong kaibigan na ito o hindi na. Sa mundo ginagalaw natin, ang dami talagang ipapakita sa iyo na pwedeng pwedeng maging maging makasalanan. Pwede kang masilaw, pwede kang maadik, pwede kang ikasira ng pamilya mo, ikasira ng asawa mo, pati ng mga bata. Kaya nga tayo binigyan nating Panginoon na dalawang tenga. Kasi nga, pag hindi mo marinig ang isa, may isang tengang sasalo para pakinggan yung hindi mo nadinig. No? Mahirap naman kasi kung isa lang yung tenga natin. No? So, isa lang yung pinapakinggan mo. Ngayon, sa mundo kasi nga natin, na ginagalawan din natin, kailangan nating pag-isipan kung ito ba ay kalugod-lugod sa ating Panginoon o kalugod-lugod kay Satanas. Oo. Maraming patibong si Satanas, ang demonyo, para lang makuha tayo. Pero ang Diyos, pinipilit tayong pabalikin o hilain pabalik kay Lord na siyang hindi natin pinapansin. No, mas pinapansin natin mga brothers, mga kapatid yung nanonood na doon tayo nakapokus sa kasarapan, kaginhawaan, o itong tinatawag nating instant. Ayaw kasi natin, no, karamihan sa mga kakilala ko, miski rin ako, minsan gusto ko din yung instant yung mabilisan, yung magaan, no? Yung ayaw dumaan sa problema, kahirapan. No? Minsan, napapapili din ako sa mga ganong sitwasyon. No? Kaya, lagi nating ipagdasal sa tuwing tayo may gagawing pagdidesisyon, lalo na sa katulad natin mga brothers, husband, head of the family, na sa bawat pagdesisyon natin, bawat pagpili natin, hindi lang ikaw yung magbe-benefit. So, dapat mag-benefit din, tignan din natin mga kapatid, mga brothers dyan, mga sisters, kung magbe-benefit yung mga mahal natin sa buhay. Yung asawa ko, kung yung pipiliin ko ikakasaya ba ng aking asawa, or ako lang yung natutuwa or nasisihan sa pagpili ko. So, lagi pa rin natin tignan na yung ikakabuhay or ikakasaya ng mahal ko sa buhay. Hindi lang tayo. Kaya nga tayo head of the family. Lahat ng sakripisyo dapat salud ng tatay ng husband. Amen. Di ba nga sa family tree, Jesus, tatay, tapos nanay, the rest is So dapat doon pa lang sa pagdesisyon sa pamilya, gawin na nating tama. Amen. So, amen. Ngayon, kung tayo pipili mga kapatid, dapat sinasangguni natin to sa ating Panginoon, hindi doon sa may sarili nating laman na tinatawag o sa karunungan ng mundo. Kaya nga, kausapin natin ng Diyos na, Panginoon, itong pagdesisyon ko ba is tama po ba? Mag-resign po ako, tama po ba ang gagawin ko? May patutunguhan kayo itong pag-resign ko or mag-stay pa ako sa trabaho ko. Halimbawa yung mga ganong sitwasyon, halimbawa lang kasi marami akong may nakikitang ganyang sitwasyon no? Lagi ko sinasabi, huwag ka magde-decide ng pabara-bara, ng mabilisan. Pag-isipan mo na mabuti. Kaya may kataga tayong pag-isipan mong mabuti. No, may mga ganong kataga. No? May isa akong naisip na kwento dyan mga brother. Yan, gusto ko dyan. Oo, may isa akong kwento actually dalawang magkapatid to. Si Greg at saka Ba't mo alam? Kailan mo ba kapatid ni Greg?
may kwento ako, dalawang magkapatid, si Greg Sabi niya si Greg. at si Makmak. Si Makmak. Yan, si Makmak. Oo. yung Magkapatid na yan, maputi. mga puti, no? Tapos si Greg yung long hair na, straight ang hair. Oo, tsaka matangkad yun. Tsaka, makinis. So, itong si Greg, meron siyang favorite na donut. Ang pangalan ng donut na to is Mr. Dunkin. Oo. Tapos favorite ni Greg, yung flavor na Choco Honey Glaze. Ngayon, may natitira sa rep ng bahay nila na isang pirasong Mr. Dunkin. Oo. Ngayon, yung kapatid niya tong si Makmak, gustong gusto din. Ngayon, itong magkapatid na to, wala pang kain. Oo, gutom, no? Ngayon, dahil sa mag-uunahan yung magkapatid, nag-isip tong si Greg, unang isip niya, sabi niya, kakainin ko ba to dahil gutom na ako. At favorite ko itong flavor na to ng Mr. Dunkin. So, yung pangalawang thinking niya, ay hindi, ibibigay ko na lang sa kapatid ko si Makmak. Kasi gutom na din to at favorite niya, di ba? Yung Greg, kumpait. Oo. So ngayon, may pagpipilian siyang dalawang bagay kung kakainin niya as bituka niya o bibigay niya sa kapatid na to si Makmak. Ngayon, pinagdasal niya. Oh Lord, magdidesisyon ako, ibibigay ko na lang po ito sa kapatid kong si Makmak. Binigay yung Mr. Dunkin na yun sa kapatid niya si Makmak. So ngayon, binigay niya, natuwa ang kanyang kapatid. O talagang, Kuya, thank you, mamaya may din ako sa iyo, may bibigay din ako sa iyo. Di natuwa. Kasi kung halimbawa, kung yung unang pinag-iisip niya na siya ang kakain, so, siya lang magbe-benefit. Si Greg lang. Pero yung kapatid niya, gutom na gutom. Pero dahil sa binigay niya, natuwa yung kapatid niya, may darating pang blessing para doon kay Greg. Ngayon dumating yung nanay ni Greg. Nakita ng nanay ni Greg na binigay yung Mr. Dunkin. Oo, yung doon sa kanyang bunsong sa kapatid. Oo, kay Makmak. So ngayon, yung nanay, ang ginawa niya, binigyan ng reward tong si Greg. Kasi nga nakita yung kabaitan. Anong pangalan ng nanay? Siguro ang nanay niya siguro si Clarice. si Mami Clarice. Irish. In short, in-nickname Irish. Ngayon, nakita ng Mami Clarice, may reward. Itong si Greg, binigyan ulit ng yung isang dosena ng Mr. Dunkin. Wow! Diba? Pera ni Mami Irish. Oo, baka bukas bigyan ako ng So ngayon, anong aral ng kwento ko? Siyempre, pag tama yung decision mo at pinili mo pa rin yung hindi yung pansarili mo at yung sinare mo pa rin yung pag-decision mo sa iba, may gantimpala ka. No? Parang yung yung last week natin tinapik na may gantimpala tayo sa ating Panginoon. So ganun kumilos ang ating Panginoon kung hindi natin iniisip yung sarili natin, kung doon pa rin tayo sa kapwa natin magbibigay, siya na yung bahala magbalik o magbigay ng gantimpala na nararapat sa iyo. Amen. So, okay, Brother Mark, so para sa iyo, brother, so paano mo siya ma-apply itong ating mga readings na ito? Okay, so, ulit kanina, no? Humingi tayo ng tulong. Huwag nating sarilinin. So, huwag tayong mayabang. Yan. Kasi minsan tayo, hindi nakakahiya. Nakakahiya humingi ng tulong. Kasi, kitang-kita naman nila, mukha akong mayaman, mukha akong maraming pera. Tapos biglang hihingi ako ng tulong sa kanila, nakakahiya. Kailangan mo nga ng tulong No? So, ikaw, huwag ka nang mahiya. Kesa naman, mabaon ka sa utang, lalo ka pa magka-problema, kinakaya mo kahit di mo na kaya. So, maraming taong willing tumulong sa'yo. Hindi lang tao, lalong-lalo ng ating Panginoon. Amen. Hindi mo kailangan sarilinin lahat. Mag-isa ka lang, tao ka lang, hindi mo kaya lahat. Sabi nga ni Brother Fernan, may limitasyon ka. Tama. So, pag kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. At ano ba yung idudulot ng paghingi ng tulong? Gagaan yung trabaho mo. Amen. Paano kung maraming kailangan gawin? May mga kasama ka naman. Nahiya kang, bro, patulong naman dito. Hindi na kaya, marami silang ginagawa. Nakukwento ka kasi sila, nakakaya mo pila. Kaya naman sa kanila.
Tapos mamaya-maya magreklamo ka. Lagi na lang ako yung gaganto. Yun, no? Lagi na lang ako yung sila yung tawa na sila ng tawa doon. Ako, nagmamap ako dito. Aray. Na, so, huwag po tayong mahiyang humingi ng tulong. Lalong-lalo na pag alam natin yung mga kapatid natin, yung mga taong nasa paligid natin, yung mga mahal natin sa buhay, ay gustong-gustong tulungan ka. Yes. Na minsan kasi, naghihintay lang yung mga yan. At isang sabi mo lang, hindi sila magdadalawang isip. Yes. Siguro, pag pera pinag-usapan, may problema din sila. Pero gagawa ng paraan ng mga yan. No? So, tayo, tanggapin natin na hindi natin kayang gawa ng solusyon lahat. Hindi natin kayang butasin lahat. Lalo na pag sobrang bigat. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng mga kapatid, ng mga kamag-anak, ng mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan, ay para magtulungan tayo. Hindi para sarili ng lahat. Sabi nga, no man is an island. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, napakahirap po ng buhay. No? Ang hirap kumita ng pera. Kahit anong gawin mong paraan, palpak mo naman, bagsak mo, lugi na naman. Yung sahod mo, parang sukli na lang. Kasi dami mong utang. Loan ka dito, loan ka doon. No? Kaya ang natitira sa mga sahod natin, kakapraso na lang. Pero bakit natin yung nagagawa? No choice tayo eh. Kailangan natin mag-provide. Kailangan nating patunayan tayo tatay. Yes, ang hirap humingi ng tulong. Pero, kailangan po natin yun. Kasi nga, kailangan nating maging tatay. Kailangan natin kayanin lahat para sa mga anak natin, para sa pamilya natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Yes, nakakahiya. Maiiyak ka kasi hiyang-hiya ka. Na minsan parang ang hirap humarap sa tao. Pero, sa kanila kasi, masaya pa silang nakakatulong sila. Amen. Yun ang isipin po natin. No? At tayo, syempre, tutulungan din natin yung sarili natin. Hindi pwedeng talagang masama naman yung iaasa mo na lang lahat. Syempre, ikaw, gumawa ka ng paraan din para naitaguyod yung buhay niyo. Lalong-lalo na sa ating Panginoon na gustong-gusto naman ng Panginoon na tayo umunlad din. Ang Panginoon, ibibigay niya lahat. Pero kailangan kumilos din tayo. Yes. So, yun, piliin natin na wag maging mataas ang pride, na kainin yung mga hiya natin para masolusyonan yung ating mga problema. No? Kasi minsan may mga taong kung hindi ka magsasabi sa kanila, hindi sila tutulong. Kasi wala ka namang sinasabi. Hindi nila alam. At hindi nila alam. Huwag nating i-assume na alam nila yung kwento mo. Kasi may sarili din silang buhay. Hindi nila iisipin yung buhay mo. At dahil sila may sarili rin problema, hindi nila alam talaga kung ano yung problema mo. Pero pag ang tao humingi ng tulong, kahit sila kulang din, gagawa ng paraan ko yung mga tao. Kasi ganun ang mga taong mabubuti. So, yun po. Huwag mahiya. Be humble. Yeah. Be humble enough to seek help, to seek guidance, to have friends na willing tumulong sa iyo. Kaya napaka-importante rin po nung na-join tayo ng mga community. Kasi diyan tayo hindi man financial, spiritual, ang laki ng may tutulong niya. Maraming mag-asawa na muntik nang maghiwalay. Pero dahil sa community, dumami pa lalo ang anak. Yan. Mga ganyan. So, kasi kailangan po natin ng tulong. At gusto ng Panginoon, nagtutulungan tayo ng lahat. Amen. At tayo, pag hiningin tayo ng tulong, let's help them. Amen. Nang walang hinihinging kapalit, Yun, no? nang with a joyful heart, sabi nga ng ating Tito Cesar, serve with a joyful heart. No? Iba yung exacting term? Or, yun, basta kung tayo tutulong, kung tayo magsiserve with a joyful heart,
para mas maramdaman ng ating tinutulungan na Panginoon ang tumutulong sa kanila. Amen. Amen. Maraming salamat Yun na, mga bro. kapatid. Thank you mga bro. Yes. Thank you. Mga kapatid, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa amin sa isa ng mga episode ng Yes. Usapang Tinapay. At Amen. gusto ko po sanang kunin yung pagkakataon na to upang pasalamatan po lahat po ng ating mga kapatid na nakatuwang namin sa nagdaang Christian Life Seminar. Yes, bro. Maraming salamat sa inyo. Special mention si Tito Raji at si Sir Jun na mga primary sponsors po dun sa ating nagdaang Christian Life Seminar. Amen. At syempre yung mga kapatid po natin na napakasipag, yung mga behind the scenes na talagang grabe rin yung effort na ibigay nila. Yan. Yun nga, tagaluto, mga runner, yung ating mga technical. Yan. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Nagbantay ng mga bata. Yes. Naglinis ng venue. Nag-prepare ng mga kung ano-ano. At syempre sa aking may bahay na talaga namang ramdam ko talaga na na may katandem ako. Syempre, yan. Sa si Mami Iris. Siyempre sa aming unit servant si Brother Mike and Sister Joyce. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga prayers niyo mga kapatid at talaga naman naging successful po yung nagdaang Christian Life Seminar. Again mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At kung may natutunan po kayo sa aming kwentuhan, kung nagustuhan niyo po at may napulot kayong aral, please like, share, and subscribe dun sa ganun naman. Patulungan niyo kami ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So, meron po diyang comment section. So, kung ano po yung gusto nyong sabihin or mga mensahe na pulutan yung aral sa aming mga brothers ko, leave nyo po dyan. So, mga greetings, shout out, o mga kahit anong pabate, sasabihin po namin yan. So, meron din po kaming Usapang Tinapay merchandise. Yan. So, po, yan, nakablog po sa screen. So, message lang po kayo dyan. Tapos, message din po kayo sa Usapang Tinapay Podcast sa FB page po namin. So, mag-leave po kayo dyan ng mga mensahe nyo. Kung may mga nagustuhan kayo mga merchandise namin, leave nyo po dyan. Amen. Yes. Siyempre, ang ganda ng natutunan natin ngayon gabi na po. Piliin ang Panginoon. Amen. Piliin ang daan ng Espiritu Santo. At ibigay sa Panginoon ang ating mga dalangin. So, next week, siyempre, meron ulit. Amen. Bago na naman. Yes. Bagong matututunan na naman para sa ating lahat mula sa mabuting balita ng ating Panginoon. So, kita-kita po ulit tayo next week. Sana po, dumami na kayong mga nanonood. Amen. 1 million na. Yung mga, invite ko na. So, para mas maging masaya po tayo. So, at marami tayong matutunan. Yes. Okay, so, siyempre po, lagi natin tatandaan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat!